Ito na ang update sa ating hatching and growing aqua dragons and makasurvive kaya sila sa snow. Na-share ko na sa inyo na nag-snow nga dito sa amin. Kaya isa sa una kong chinek itong mga aqua dragons. Dahil kailangan nga nila ng stable na temperature. Kaya chinek ko kaagad itong kanilang mini heater kung naka-on ba. At kung makikita nyo nga medyo madumi na yung water. Dahil since last update naman hindi pa namin ito pinapalitan ng tubig. Tuloy pa rin ang snow kaya sana makasurvive sila. Siguro curious kayo kung paano sila dumadami. So bali yung adult na aqua dragons, nagpe-pair sila. Then, ina-attach ng male aqua dragons yung sarili nila sa female aqua dragon. Magkakaroon ng egg sa kanyang belly tapos after few days, dito na siya manganganak. Anyway, nag-decide nga ako na palitan sila today ng water. Pero kumuha na muna ako ng air bubbler para magkaroon sila ng oxygen. Kaso hindi na pala to gumagana. So, ito yung isa pang way pag wala kayong air bubbler. Careful lang kasi baka mainom nyo. Bago mag-start, kumuha na muna ako dito ng jar na pagsasalinan natin ng mga aqua dragons. Bawal hugasan with soap, kailangan talagang water lang. And dito, sinalin na nga namin kasama si Charlie and Chino. Madumi na din pala talaga itong tank. Bukod pa dito sa tinanggal nating water kasama ng aqua dragons. Kasama kasi dito yung mga nabuo na lumot. And para hindi sila malamigan, nilagyan ko muna sila dito ng heater. Hinugasan ko na lang din itong kanilang volcano tank. And gumamit ako dito ng lumang toothbrush para mas madali. And hindi ko nga ginamitan ng kahit anong sabon kasi bawal sa ating aqua dragons. Dinry ko lang tong tank tapos tingnan nyo nga para na ulit tong bago. Buti na lang meron pa pala akong natira dito na spring water. So, nilagyan ko na ng kalahati itong tank. Nilagyan ko din muna ng mini heater para hindi naman sila mabigla dun sa temperature ng tubig. Buti na lang nakahanap ako dito ng gumagana na air bubbler. Tapos, nag-add nga din pala ako dito ng salt. Dahil fresh nga tong water na ating ilagay, kailangan nating mag-add ng asin. Tinry ko nga din tong air pump kasi para mas mabilis ma-dissolve yung ating salt. And makaka-help din yan para sa ating aqua dragons. Nung ready na yung kanilang tank, ito naman, kailangan nating paghiwalayin yung mga alive na aqua dragons dun sa mga namatay. Everyday, meron talagang nadededs na aqua dragons. Dahil saglit lang din naman talaga yung kanilang lifespan. Pero dahil nga meron mga preggy na adult aqua dragons, nagkakaroon ng mga panibagong babies. And dito, ginamit ko na lang yung air bubbler para makuha sila ng isa-isa. Yes, ito talaga yung pinakamatagal dito, yung pagsasalin sa kanila sa fresh water. Pero ito din yung mas mabilis na paraan para maging clear yung water. Though, hindi nyo naman sila kailangang laging palitan ng tubig. Kaso, nakita nyo naman kanina, diba, hindi na talaga sila halos makita. And tingnan nyo dito, kahit piling-pili na, medyo green pa rin talaga yung kinalabasan ng water. So, sinalin ko ulit sila dito, tapos nag-add ako ng panibagong tubig. Inalahati ko yung water na kasama ng mga aqua dragons, tapos tsaka ko sila sinalin dito sa tank. At tingnan nyo, super relax na ng mga aqua dragons. Super bibilis na nila ditong lumangoy. And ewan ko, bakit dun sila sa baba nagtitipon-tipon. Pero diba, mas better na yung tank nila ngayon kaysa kanina. And sa mga susunod na araw, mas makiklear pa yan. Nandito na nga din pala ang twins kasi bibigyan na namin sila ng lava food. Every week, 1 scoop na nga lang pala namin sila pinapakain. And enough na yon para sa mga aqua dragons. Dahil pag sobrang dami nga ng pagkain na nilalagay natin, is possible silang mamatay. Dahil hindi sila masyadong makakahinga kasi humaharang dun sa ibabaw yung kanilang food. Make sure nyo lang talaga na everyday mabibigyan sila ng oxygen. O kaya naman mag-run kayo ng air pump na mahina lang. So sana talaga hindi umunti yung mga aqua dragons natin. And sana marami pa rin yung makasurvive this winter. Lalo na ngayon puro snow. And sana magkaroon pa tayo ng madaming baby aqua dragons soon.